May mga hagdan na ginawa para tulungan kang makarating sa taas. At meron ding mga hagdan na bawat hakbang, sinusubok kung itutuloy mo pa ba. Sa iba, simpleng akyat lang. Pero sa mga lugar na makikita natin ngayon, ibang level ang kapalit ng view. Matarik, makipot, at minsan isang maling tapak lang. Bangin na ang kasunod. Mula sa gilid ng bundok hanggang sa mga batong halos diretso ang tayuan, may mga hagdang hindi lang physically nakakapagod, kundi mentally draining din. At habang pataas ka ng pataas, mas lumiliit ang pakiramdam mo. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 10. El Peñón de Guatapé, Colombia. Bago mo pa marating ang unang hakbang, kita mo na agad kung bakit ito sikat. Sa Antioquia region ng Colombia, may isang napakalaking granite monolith na biglang tumatayo sa gitna ng landscape na parang hindi dapat nandoon. Halos 200 meters ang taas nito mula sa paligid. Makinis ang bato, halos diretso ang mga gilid, at sa unang tingin parang imposibleng akyatin. Pero sa isang natural na bitak sa gilid nito, doon itinayo ang isa sa pinakakilalang staircases sa South America. Ayon sa tourism records sa Colombia, mahigit 740 steps ang kailangang akyatin para marating ang summit. Nakasingit ang hagdan sa mismong crack ng bato. Concrete at brick ang materyales, pero dahil sa disenyo nito, parang dikit na dikit lang ito sa gilid ng bundok. Mula sa ibaba, manipis lang itong guhit na paakyat, pero habang umaakyat ka, doon mo mararamdaman kung gaano ito kataas. Mahaba ang akyat, matarik ang bawat seksyon, at habang pabago-bago ang direksyon ng hagdan, unti-unting lumalawak ang tanawin sa likod mo. Sa tuktok, doon matatagpuan ang dahilan kung bakit dinadayo ito ng libu-libong bisita kada taon. Makikita ang Guatapé Reservoir mula sa itaas, isang napakalawak na anyong tubig na puno ng maliliit na isla at peninsula na parang pira-pirasong bahagi ng mapa. Tahimik, malawak at sobrang ganda. Pero para marating iyon, kailangan mong lampasan ang mahigit 700 steps na walang shortcut. At ayon sa mga nakakaakyat na, kung mahirap ang paakyat, mas mabigat sa tuhod ang pagbaba. Number 9. Chand Baori, Rajasthan, India. Hindi lahat ng nakakatakot na hagdan ay paakyat. Ang iba, palalim. Sa village ng Abhaneri sa Rajasthan, India, matatagpuan ang Chand Baori, isang napakalalim na stepwell na sa unang tingin pa lang parang optical illusion na. Mula sa ibabaw parang geometric pattern lang siya. Pero kapag tumingin ka pababa, dun mo marirealize kung gaano ito kalalim. Ayon sa historical records sa India, itinayo ang Chand Baori noong around the 9th century bilang water storage system para sa isang rehiyong madalas tamaan ng matinding init at tagtuyot. Pero hindi lang ito basta imbakan ng tubig. Isa rin itong engineering masterpiece. May humigit kumulang 3,500 steps ang nakaayos sa tatlong gilid ng balon. Perpektong magkakaharap, perpektong paulit-ulit. At habang pababa ng pababa, mas parang lumulubog ang buong structure sa ilalim ng lupa. Umaabot ito ng mahigit 100 feet ang lalim. At dahil sa design nito, mas malamig ang temperatura sa ibaba kumpara sa ibabaw. Ginawa itong pahingahan ng mga tao noon lalo na tuwing matinding summer. Pero kung may isang bagay na agad mapapansin dito, yun ay kung gaano kasikip at katatarik ang bawat hakbang. Matulis ang pagbaba at halos walang margin for error, walang railings, walang modern safety barriers, bato lang hagdan. At isang mahabang diretso pababa. Kaya kahit technically posible itong lakarin sa ilang bahagi, karaniwang limitado o discouraged ang access sa mismong steps para sa safety ng visitors at para maprotektahan na rin ang ancient structure. At may dahilan kung bakit. Dahil kapag nagkamali ka ng tapak sa itaas, hindi tubig ang una mong babagsakan kundi bato. Hanggang ngayon isa ang Chand Baori sa pinaka-photographed stepwells sa India. Lumabas pa ito sa films at travel documentaries dahil sa kakaibang design nitong halos parang imposible tingnan. Maganda, tahimik at mathematically mesmerizing. Pero habang mas matagal mo itong tititigan, mas lalo mong mararamdaman ng hilo. Number 8. Pailon del Diablo, Ecuador. May mga hagdan na nakakatakot dahil sa taas. Pero ito, nakakatakot dahil hindi ka pinapatigil ng kalikasan. Sa Ecuador, malapit sa bayan ng Baños de Agua Santa, matatagpuan ang Pailon del Diablo, kilala rin bilang Devil's Cauldron. Isa ito sa pinakasikat na waterfall sa bansa. At paglapit mo pa lang, maririnig mo na agad. Hindi mo pa nakikita pero rinig mo na ang bagsak ng tubig. Malakas, maugong, halos nanginginig ang paligid. Ayon sa local tourism information, bumabagsak ang tubig ng Pastasa River sa makitid na gorge bago sumalpok sa ibaba at lumikha ng makapal na ulap ng spray at foam. At sa mismong gilid ng bangin na yon, may daanang pababa.
hindi isang simpleng staircase, kundi isang maze ng hagdan, viewing decks, tunnels at footbridges na nakakapit sa bato. Habang pababa ka, palapit ka ng palapit sa waterfall. Mas lumalakas ang tunog, mas bumibigat ang hangin dahil sa tubig, at mas dumudulas ang bawat hakbang. May mga bahagi na concrete, may bakal, may sections na tila inukit mismo sa bato. At sa ibang parte, dumadaan ka pa sa makitid na tunnel sa likod ng mismong bumabagsak na tubig. Parang nasa loob ka ng kuweba, habang may puting pader ng tubig na bumabagsak sa harap mo. Halos wala kang marinig kundi ugong. Halos wala kang makita kundi spray. Ito ang dahilan kung bakit unforgettable ang lugar. Hindi mo lang siya tinitingnan. Pinapasok mo mismo ang gitna nito. Ramdam mo ang lakas ng tubig at hangin sa paligid habang bumababa ka. Pero yun din ang dahilan kung bakit delikado. Bawat railings may halong moisture at patak ng tubig. Bawat bato, madulas. At bawat hakbang, kailangan ng matinding ingat. Sa pinakababa ng viewing area, bubungad ang Pylon del Diablo sa harap mo. Isang rumaragasang wall of water na tuloy-tuloy na bumabagsak sa bato sa ibaba. Maganda. Pero sobrang lakas, parang ramdam mo ang vibration sa dibdib mo. At kapag tapos na ang pagbaba, isa pa ang mas mahirap. Ang akyat pabalik. Basang sapatos, pagod na binti, at hagdang parang mas humahaba habang paakyat ka. Sa listahang ito, hindi ito ang pinakamataas, hindi rin ang pinaka-expose, pero maaring ito ang pinakamadulas. At minsan, yun ang mas nakakatakot. Number 7, Skellig Michael, Ireland. Hindi lahat ng nakakatakot na hagdan nasa bundok, ang iba, nasa gitna ng dagat. Mga ilang milya mula sa timog kanlurang baybayin ng Ireland, may isang maliit ngunit matarik na isla na tumatayo mula sa Atlantic Ocean. Ito ang Skellig Michael. Mula sa malayo parang malaking piraso ng bato lang na hinahampas ng alon. Pero sa taas nito, may bakas ng buhay na mahigit 1,000 taon na ang tanda. Ayon sa UNESCO, naging tahanan ito ng mga monghe noong around the 6th century. Dito sila namuhay, malayo sa mainland, malayo sa tao at napapalibutan ng dagat at hangin. Pero para marating iyon, kailangan mo munang umakyat mahigit 600 stone steps. At hindi ito modern staircase. Walang railings, walang smooth finish, walang safety barriers. Puro sinaunang batong pinagpatong-patong sa gilid ng isla. Hand-cut, uneven, at exposed sa ulan, hangin, at alat ng dagat sa loob ng mahigit 1,400 years. Bago ka pa makarating sa hagdan, may boat ride muna mula sa mainland. At hindi araw-araw posible iyon. Madalas nakadepende sa panahon. Kapag malakas ang alon o hangin, kanselado ang paglapit ng bangka. Pero kapag payapa ang dagat at pinayagan ang landing, doon nagsisimula ang akyat. Paikot-ikot ang daan pataas. At habang tumataas, unti-unting nawawala ang pakiramdam ng seguridad. Sa isang side, bato. Sa kabila, diretso pababa sa Atlantic. Daang-daang talampakan ng lalim. At sa taas ng isla, mabilis magbago ang hangin. May mga pagkakataong bigla itong humahampas ng malakas kaya pinapayuhan ng visitors na manatiling mababa ang katawan habang umaakyat. Pero kahit ganoon, hindi mo mapipigilang tumingin. Sa ibaba, makikita mo ang alon na sumasalpok sa paanan ng isla. Sa paligid umiikot ang seabird sa ere na parang sanay na sanay sa taas. At sa pinakatuktok, naroon pa rin ang monastery. Mga stone huts na parang beehive ang hugis, mababang pader, maliit na oratory at mga istrukturang ginawa ng kamay ng mga mongheng piniling manirahan sa isa sa pinaka-isolated na lugar sa Ireland. Tahimik, mahangin at halos surreal. Sa modern times, lalo pa itong nakilala matapos gamitin bilang filming location sa Star Wars. Pero mas matanda ang kwento ng lugar kaysa anumang pelikula. Dahil bago pa ito naging tourist destination, isa na itong lugar ng pag-iisa, pananampalataya at survival. At hanggang ngayon, nandoon pa rin ang parehong hagdan. Parehong bato, parehong bangin, at parehong pakiramdam na isang maling hakbang lang, dagat ang kasunod. Number 6, Wat Tham Suwa, Thailand. Sa gitna ng Krabi Province sa southern Thailand, may isang lugar na kilala sa dalawang magkaibang mundo. Sa ibaba, tahimik na Buddhist temple na napapalibutan ng jungle. Sa itaas, isang bundok ng hagdan na tila walang katapusan. Ayon sa tourism records sa Thailand, mahigit 1,200 steps ang kailangang akyatin para marating ang summit ng Wat Tham Suwa na mas kilala bilang Tiger Cave Temple. Hindi ito simpleng cultural site lang. Isa itong physical challenge na pinagsama sa spiritual journey. Sa paanan pa lang ng bundok, ramdam mo na agad ang init at humidity na bumabalot sa lugar. Mabigat ang hangin, mabilis pagpawisan kahit hindi ka pa nagsisimula. At sa harap mo, isang diretso pataas na hagdan na nakadikit sa limestone cliff. Walang gentle slope, walang easy section, diretso taas.
Habang umaakyat ka, unti-unting nagbabago ang paligid. Sa lower levels, jungle pa ang tanawin. May mga unggoy na nakatambay sa gilid ng hagdan, sanay na sanay sa mga dumadaan na tao na hirap umakyat. Para sa kanila parang laro lang. Para sa tao, iba ang kwento. Masakit sa binti, mabigat sa hininga, at bawat hakbang mas ramdam mo kung gaano katagal pa bago matapos. May ilang pahingahan sa gitna, pero hindi nito binabago ang steepness ng daan. Parang pinapahinga ka lang sandali bago ipaalala ulit na pataas pa rin ang lahat. Habang umaakyat ka, unti-unting bumubukas ang view. Nawawala ang jungle canopy, lumalawak ang horizon. Nakikita ang limestone cliffs na parang nakahanay na mga higanting bato sa malayo. At sa bandang itaas, ramdam na ang hangin na mas malamig kahit mainit pa rin ang araw. May mga bahagi rin kung saan humihigpit ang daan at dumadaan sa mas makitid na sections, kung saan nagiging mas mahirap ang balanse dahil sa angle ng hagdan. At pagkatapos ng daan-daang hakbang, makikita mo na ang tuktok, isang golden Buddha statue na nakaupo sa platform, overlooking sa buong landscape ng Krabi, mga bundok, dagat at jungle na parang painting na walang dulo. Tahimik ang itaas, parang biglang nawawala ang ingay ng pag-akyat. Pero ang katawan mo ibang usapan, pawis, panginginig at pagod na hindi madaling mawala. At habang pinagmamasdan mo ang view, may realization na karamihan ng tao dito ay pareho ang iniisip. Worth it ba ang lahat ng steps na yon? At bago ka pa makapagpahinga ng tuluyan, naghihintay pa ang isa pang hamon, ang pagbaba. Mas mabagal, mas delikado, at mas ramdam ng tuhod ang bawat hakbang pabalik sa lupa. Number 5. Tianmen Mountain, China. Sa Hunan Province ng China may isang bundok na hindi lang kilala dahil sa taas nito, kundi dahil sa isang natural na pinto sa kalangitan, Tianmen Mountain. Ayon sa tourism information ng Zhangjiajie region, umaabot ito ng humigit kumulang 1,500 meters above sea level. At isa sa pinakakilalang natural formations dito, ang isang dambuhalang butas sa bato na tinatawag na Tianmen Cave o Heaven's Gate. Isang napakalaking arch na parang may sariling bintana ang bundok papunta sa langit. Pero bago mo ito makita ng malapitan, may kailangang pagdaanan. Mahigit 900 steps, 999 steps, hindi ito random number. Sa Chinese culture, ang number 9 ay simbolo ng completeness at longevity. Kaya ang 999 ay itinuturing na pinaka-auspicious na numerong maaaring iugnay sa konsepto ng heaven. Kaya ang hagdan papunta sa Heaven's Gate ay hindi lang engineering choice. Isa rin itong cultural statement. Mula sa paanan ng bundok, makikita mo ang hagdan na diretso pataas. Parang guhit na umaabot sa ulap. Walang zigzag na madaling akyatin. Diretso, sunod-sunod. At habang umaakyat ka, paulit-ulit ang pakiramdam. Ayon sa local tourism descriptions, ang kombinasyon ng altitude, steepness at repetition ng halos 1,000 hakbang ay ginagawa itong isa sa pinaka-physically demanding na stair climbs sa rehiyon. Walang masyadong shade. Sa init ng summer, uminit ang bato sa ilalim ng paa. Sa lamig ng winter, nagiging madulas ito at mas mahirap kontrolin ang bawat step. May railings pero mababa at hindi ganap na nakakapigil sa exposure ng gilid. Habang papalapit ka sa itaas, unti-unting nagbabago ang view. Nawawala ang lupa, lumalawak ang ulap, at biglang bumubukas ang mismong natural arch, parang pintuang bato na nakasabit sa bundok. Pagdating sa Heaven's Gate, ibang pakiramdam ang sasalubong sayo. Sa harap mo, ang tanawin ng buong landscape ng Zhangjiajie na bumubukas sa ilalim ng ulap. At sa sandaling iyon, magkaibang mensahe ang maririnig mo mula sa katawan mo. Ang paa at binti, pagod na pagod, hirap pa ring huminga. Pero ang isip, alam na sulit ang lahat. At sa parehong bundok may isa pang kilalang atraksyon. Ang glass skywalk at cableway system na kabilang sa pinakamahaba sa mundo ayon sa tourism records. Pero kahit anong modern structure ang itayo dito, ang tunay na hamon pa rin ay pareho, ang 999 steps. Dahil dito bawat hakbang hindi lang pag-akyat, kundi bahagi ng pag-abot sa mismong Heaven's Gate. Number 4. Sigiriya, Sri Lanka. Sa gitna ng Sri Lanka may isang dambuhalang batong bundok na biglang tumatayo mula sa flat na kapatagan. Parang natural na tower na hindi dapat nandyan. Sigiriya. Ayon sa historical at archaeological records ng Sri Lanka, ito ay isang volcanic rock formation na may taas na humigit kumulang 660 feet mula sa surrounding plains at naging sentro ng isang sinaunang royal fortress noong 5th century AD sa ilalim ni King Kashipa. Pero ang pinakakilalang bahagi nito, hindi ang base, kundi ang pag-akyat. Mahigit 1,200 steps ang papunta sa tuktok at hindi ito simpleng hagdan lang.
Sa simula, ang daan ay dumadaan sa dating Royal Gardens at ruins. Mga palatandaan na ito dati ay isang marangyang palace complex na may water systems at landscape terraces. Habang umaakyat ka pa, unti-unting nagiging mas matarik ang ruta. Dito rin makikita ang mga sikat na fresco paintings sa gilid ng bato. Mga ancient artworks na tinatayang mahigit 1,500 years old na. May mga bahagi rin ng mirror wall, isang polished surface ng bato na sa loob ng maraming siglo ay sinulatan ng mga bisita mula pa noon. Mas lalo pang tumataas ang exposure habang papalapit sa itaas. Mas lumalalim ang drop sa magkabilang gilid. At mas ramdam mo kung gaano ka manipis ang espasyo na dinaanan ng mga taong noon pa man. Sa bandang huling bahagi, dadaan ka sa tinatawag na Lion's Gate. Dati, may malaking leon na carved sa bato na nagsisilbing entrance papunta sa summit pero ngayon, ang natitira na lang ay ang malalaking post nito na mas mataas pa sa tao. Mula rito mas nagiging matarik at mas makitid ang daan hanggang sa pinakaitaas. Sa tuktok, bubungad ang ruins ng dating Royal Palace, mga foundations, water reservoirs at garden spaces na nagpapakita kung gaano ka-advanced ang buhay sa taas ng batong ito noon. Ayon sa history, dito nanirahan si King Kashyapa sa loob ng maraming taon bago siya napabagsak ng kanyang kapatid at kalaunan ay iniwan ang lugar sa jungle reclamation. Ngayon nananatili itong UNESCO World Heritage Site at isa sa pinakadramatic na halimbawa ng sinaunang engineering at power display sa South Asia. At kahit daan-daang taon na ang lumipas, ang hagdang iyon ay nananatiling pareho, diretso pataas, walang madaling daan. Parang sinadyang ginawa para piliin lang ng iilan kung kaya nilang marating ang tuktok. Number 3, Jacob's Ladder, St. Helena. Sa gitna ng South Atlantic Ocean, may maliit na isla na tinatawag na St. Helena. Isa ito sa pinaka-isolated na inhabited island sa mundo at kilala rin bilang lugar kung saan na-exile si Napoleon Bonaparte. Sa kabisera nitong Jamestown, may isang hagdang agad mong mapapansin, Jacob's Ladder. Ayon sa local records, umaabot ito mula sa town proper hanggang sa tuktok ng Ladder Hill na may taas na humigit kumulang 600 feet mula sa ibaba. May eksaktong 699 steps at ang pinakakakaiba dito, diretso ito pataas, walang curve, walang zigzag. Isang tuloy-tuloy na linya sa gilid ng burol, parang guhit na umaakyat mula dagat hanggang langit. Orihinal itong itinayo noong 1929 bilang inclined railway para maghatid ng cargo sa pagitan ng town at plateau sa itaas. Nang alisin ang railway, pinalitan ito ng hagdan at doon ito naging isa sa pinakabrutal na stair climbs sa rehiyon. Matarik ang akyat, umaabot sa humigit kumulang 40 degrees sa ilang bahagi, kaya sa ilang steps, mas mataas pa sa tuhod ang susunod mong aakyatan. Mula sa ibaba, kitang-kita ang buong linya ng hagdan na dumidikit sa gilid ng bundok, parang sugat sa landscape ng Jamestown. Para sa locals at visitors, isa itong hamon. May sumasabay sa oras, may nagtatakda ng record, at marami rin ang humihinto sa gitna dahil sa bigat ng akyat. At habang papalapit sa tuktok, mas bumubukas ang view. Ang buong Jamestown ay nakalatag sa makitid na valley, napapalibutan ng malawak na Atlantic Ocean. Dito rin mararamdaman kung gaano ka-isolated ang isla. Walang mainland na malapit, puro dagat sa lahat ng direksyon. Pero ang pinakahuling realization ay hindi lang ang view, kundi ang pagtingin pabalik sa dinaanan mo. Isang tuwid na linya ng halos 700 steps mula dagat hanggang tuktok. At doon mo mararamdaman ang tatlong bagay ng sabay-sabay. Pagod, pride, at ang siguradong kailangan mo itong balikan pababa. Number 2, Florley Stairs, Norway. Sa eastern shore ng Lysefjord sa Norway, may isang lugar na kilala sa matataas na cliffs, malalim na fjord at dramatic na landscape na parang galing sa ibang mundo. Dito rin matatagpuan ang Florley Stairs, ang itinuturing na pinakamahabang wooden stairway sa buong mundo. Ayon sa local records, may humigit kumulang 4,444 steps ito na umaakyat mula sa sea level sa gilid ng fjord hanggang sa mountain plateau na nasa humigit kumulang 2,400 feet above sea level. Hindi ito simpleng hiking trail. Orihinal itong itinayo kasabay ng isang hydroelectric system kung saan ang hagdan ay sinundan ang ruta ng lumang penstock pipe na dating nagdadala ng tubig pababa para sa power generation. Ginamit ito noon para sa maintenance access ng mga workers bago ito naging public hiking route at kahit libre itong akyatin ngayon, hindi ibig sabihin na madali ito. Diretso ang akyat, walang flat sections, walang break sa slope. Sunod-sunod na kahoy na hakbang na nakakabit sa steel frame, umaakyat sa gilid ng bundok sa constant na incline. Ang kaibahan ng Florley sa ibang hagdan sa listahang ito ay hindi lang ang steepness, kundi ang haba.
4,444 steps. Mas mahaba pa kaysa Empire State Building at Eiffel Tower stair counts combined, base sa public climbing references. Habang umaakyat ka, paulit-ulit ang pakiramdam ng pagod na hindi agad matapos. At kapag narating mo ang tuktok, biglang magbabago ang mundo. Isang malawak na plateau ang bubungad, lakes, moss-covered rocks at tahimik na Norwegian wilderness na umaabot hanggang horizon. Tahimik, malawak, parang walang katapusan. Pero ang pinakahuling realization ay hindi lang ang view, kundi ang katotohanan na ang hagdan na inakyat mo may isa pang kasing haba sa baba at kailangan mo rin itong harapin pabalik. Number 1, Mount Nissen, Switzerland. Sa Bernese Oberland region ng Switzerland, may isang bundok na hindi lang kilala dahil sa view nito, kundi dahil sa isang napakahabang hagdan na umaabot sa mismong ulap, Mount Nissen. Ayon sa Swiss records, umaabot ito sa humigit kumulang 7,700 feet above sea level. At tuwing isang beses lang kada taon sa isang organized mountain race, binubuksan ng isang natatanging hagdanan na may 12,000 at halos 700 steps. Hindi ito ordinaryong hiking trail. Ang hagdan ay sumusunod sa ruta ng Nissenbahn Funicular Railway, isang lumang infrastructure na ginagamit para sa maintenance access ng rails. Kaya ang disenyo nito ay hindi para sa tourists kundi para sa workers. Matarik, tuloy-tuloy at walang pahinga. Sa isang buong taon, halos hindi ito accessible sa publiko. Isang araw lang kada taon ito pwedeng akyatin bilang bahagi ng organized race. Sa araw ng event, daan-daang runners ang sumusubok umakyat mula sa base hanggang summit gamit lang ang hagdan na diretso pataas sa gilid ng bundok. Walang flat sections, walang easing slope. Sunod-sunod na hakbang na umaabot sa mahigit 11,000 steps. Habang umaakyat, ramdam ang bigat ng altitude at tuloy-tuloy na incline. Parang walang katapusan ng pattern ng hakbang. Pare-pareho, paulit-ulit at humihila sa katawan pababa kahit pataas ka. Ayon sa race records, may mga elite runners na natatapos ito sa humigit kumulang 1 oras, isang performance na itinuturing na extreme kahit sa world-class endurance standards. Pero sa labas ng race day, hindi ito open hiking route dahil ang hagdan ay maintenance structure, hindi tourist trail. Kaya ang simpleng pag-akyat ng walang support system ay itinuturing na delikado at hindi inire-rekomenda. Para sa karamihan ng visitors, ang mas ligtas na opsyon ay ang funicular railway na umaakyat sa summit sa loob ng humigit kumulang 30 minuto at sa taas bubungad ang malawak na view ng Bernese Alps, kabilang ang Lake Thon at ang malalayong mountain ranges na nakalayer sa horizon. Mula roon, makikita mo rin ang hagdan sa gilid ng bundok. Isang tuloy-tuloy na linya ng mahigit 11,000 steps na bumababa hanggang sa valley. At doon nagiging malinaw kung bakit ito nasa listahan. Hindi dahil ito ang pinaka-expose, hindi rin dahil ito ang pinaka-delikado, kundi dahil sa simpleng tanong na binibigay nito sa kahit sinong titingin mula sa ibaba. Kaya mo bang umakyat ng halos 11,000 steps, isa-isa, hanggang sa langit?